So ayan at good morning mga lods at welcome back sa ating munting channel. So ayan, magandang buhay sa ating lahat at good day sa ating mga ano dyan, sa ating mga nanay at tatay dyan. So ayan, magandang umaga sa inyo lahat ano. So ayan, mga master tech natin dyan, good morning. At sa ating mga ano, sa ibang mga ano dyan, sa mga newbie. So ayan, welcome sa aking munting channel ano. So node lang kayo at para may idea din kayo no. So in case darating ng time na magre-retire din tayo, at least meron kayong sisilipin sa ating munting channel at mga katanungan sa pag-repair ano. So ayan. At ayan at ito kung na yung nakikita sa ating video or sa ating screen ay meron tayong Luxgen na SBC G10 kVA. So meron tayong AVR na 10,000 watts. So ayan. At ito ay ginagamit to sa ano, galing tong ano, gasoline station. So dinala dito sa atin. At ito yung i-repair natin ano. So gamit to sa kanilang mga machine. Kasi alam niyo na yung kuryente namin dito ay hindi stable, pabago-bago. So biglang taas, biglang baba. So kaya need ng mga ganito. At saka ito lang din ang nasisira, hindi yung machine. Kasi pag yung machine pa yung masira, ang tagal ma-repair. Ito na-repair lang natin agad. So at less gastos at ika nga ano, less hassle din sa may-ari ng mga ano, gasoline station. So ayan, yung ano, kilala tayo dito sa ano, yung emission ng Zamboanga, kilala tayo dito. Yung malaking emission dito na high tech. So tayo din yung ano, maintenance. So ito, problem nito di ko alam. So basta din na lang to dito, hindi na daw mag-function. Yun lang yung ano, kasi nga ay sila na yung naghatid kasi sabi kasi pupuntahan ko doon, sabi ko hindi ko kaya ang bigat niyan. So dinala dito ng mga tauhan ni sir ano. So ayan. At ayan, open muna natin, check natin kung ano nangyari mga lods ano. So ayan, bago natin ito simulan mga lods ano, baka hindi ka pa subscribe dyan, ay pa-subscribe na po. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, continue tayo, open muna natin. So ito, tanggalan natin yung mga screw. Iyan. Laki nito. Iyon oh. So dalawa na yung voltage arm niya. Grabe, parang ano naman ata. Wala namang ata. Ito baka wala na naman itong sira. So ito na yung ano niya, supply sa kanyang motor. Supply or ito yung magtuturo sa voltage arm. Grabe, laki ng ano oh. Parang ito ata yung sa voltage arm na ano niya, dumaan dito. Ayan, purpose niya sa 110 ata mga lods ano. So check natin ano, ito ano. Ayun, sunog. Sunog yung mga ano mga lods ano. Iyan oh. Iyan oh. Sunog. Grabing ano to, low voltage siguro. So ito yung ano, need natin ma-recondition ang ano nito. So ayan, papalitan na muna natin to ng mga ano, resistor. At saka itong TIP, pag ganito mga lods ang nangyayari ay palitan na po to lahat ng TIP no. At lahat na tatlong TIP, palitan nyo po yan lahat. Kasi damay po yan. At minsan naman tinatanggal nyo yan kapag tinitester nyo, okay. Pero pag ibalik nyo po yan dyan, hindi po talaga yan gagana. Okay siya sa ano, pero siguro maliit lang na ano no, diferensya. Kunting ano lang, kumbaga signal na mali or ano. Kapag tinatanggal natin yan mga lods, pag itester natin yan, hindi yan shorted. Pero hindi na yan gagana yung ano, yung high and low voltage na motor. So kapag ka ganun, nalilito ka po talaga mga lods ano, malilito ka po. Need nyo po yan talaga palitan ng bago lahat. Yan. Isa lang naman po yung TIP42 dyan. Itong sa last TIP42. And then the rest TIP41 itong dalawa no. Kung nasunugan kayo, di nyo na matrace. Ito po yung TIP42 sa dulo. Itong dalawa TIP41 no. So ayan,
Yun na natin i-test kasi kita naman natin may sunog. So tanggalin na lang natin, then natin papalitan ng ano. So yun, continue lang tayo mga lods, ano. So tanggalin ko muna yung board, and then check natin kung ano pa yung need palitan. So ayan mga lods, at ito, meron tayong calculator. So ito lang yung i-download nyo. So color code po yan, ano, meron sa Play Store. So titrace natin ito kung anong value para makita nyo rin, ano. So yan ay orange, white, black. So ayan, test 4 band yan, no? Basta 4 yung guhit, 4 band. So orange, black, white, black. Sumat natin ulit. So ayan, ganyan lang po, bilis lang po. Black. So it means ayan, 39 ohms. So ayan, orange, white, black, 39 ohms. And then yung isa naman, yung sunog, ay hindi nyo na makita yung value, no? So yan po talaga kadalasan nasusunog kapag huson ang yung AVR. At least nare-repair naman, ano. So yan po ata ay 5 band ata yan mga lods, ano. So same lang po yan sila sa katabi niya na ano. So I think 470 ohms yan. You know, yung katabi niya. Yung isa, yung yellow, violet, brown. So input nyo lang dito yellow, violet, brown. So ayan, 470 ohms po, ano. Ayan. So same lang po yan sila dalawa, basta magkatabi. So 470 ohms din po yan sa baba. So wala naman ata ibang ano nasunog, yan lang dalawa na resistor. So yan lang man yung need natin palitan. 39 ohms at saka 470 ohms. So ayan, kung sa 5 band naman, kung nakikita nyo dito, minsan kasi 5 band na, no. So ayan, ganyan. Yan po yung kulay sa 5 band, 470 ohms. Yellow, violet, black, brown. So yan. Sa ano naman, sa 4 band, ang tolerance niya ay itong sa baba 5%. So yung sa 5 band ay 1%, ano. So ayan, hanap muna ako ng resistor pampalit. Palitan natin yan. So ayan mga lods, at ito na yung pampalit natin. So wala tayong stock ng meron tayong 39 mga lods, ano, kaso 1/4 watts. So wala tayong 1/2 watts. So subukan natin tong 47 ohms kung pwede, ano. Kasi supply lang naman ito sa motor. So ayan, oh. Kung iti-tracing mo siya galing dito sa ating IC ay ayan, dito yung galing sa ating IC, ano. So ayun, oh. Ito na line. So dito sa papunta sa wire na to. Ito. So susubukan lang natin. 47 ohms. Kung hindi siya mag-work sa 47 ay try natin ang 27. Kasi wala din akong 33, meron ako 22. So susubukan lang natin to, yung dalawa, kung saan ang pwede sa kanya, no. So ayan. Tanim ko muna. So ayan, at nataniman na natin. So 5 band yung nilagay natin sa 470 ohms, no. Yan. So yung 47 ohms natin, sana mag-work yan. Kasi kung wala ay mapapabili tayo. Hindi yan mag-work, bilhin lang tayo ng ano, same value. Tingin ko mag-work yan kasi nga ay sa motor lang naman. Sa motor, sa relay. Sa relay para, sorry. Dito yan papunta sa ating relay. Ang laki ng relay niya. So ito, kunyari ganito mga lods, ano. At share tips lang, ano, share idea. Ay kunyari tapos na kayo magtanim, wag nyo po muna, ano mga lods, testing direkta, no. So check nyo po muna yung motor kasi minsan nasusunog yan dito. Itong mga parts na to dahil sa motor na hindi nakaikot or nag-stack up, ano. So yung nagtatanong kung saan ang motor si sir, ano, no. So saan daw yung motor, nag-chat si sir sa atin, nagpatulong. So dito tignan lang natin dito, no.
So ito yung output niya. So nandito ang motor sa loob mga lods. So sir, tignan nyo po yan ano, kung meron kayong ganito. Kaya itong dalawang wire, red and white, ayan po yung sa motor. So nandito yung dugtong nya. So tanggalin nyo lang sa hinang. So para ma-check nyo po kung okay pa yung motor ano, na nagpa-function pa ba siya sa high and low or forward, reverse ano. At ayan, tanggalin ko muna, din itetest natin sa adapter na 12 volts. Para in case kung okay siya, it means pwede na kayo mag-testing doon. Kasi pag hindi, ay sayang lang yung ano, masusunog ulit. So ayan, sa pagtanggal naman dito mga lods ano, lagyan nyo ng palatandaan yung positive para hindi kayo malito. So yan kagaya nilagyan ko ng palatandaan. Ay baka tinanggal nyo direkta, ay mahirapan mag-tracing na naman kayo nyan. So yan, nilagyan ko ng ano, ginuhitan ko lang ng soldering iron ano. So ito, kuha tayong adapter. So ayan, meron tayong 12 volts na 1.5 ampere. Ayan, 12 volts. So ito yung pan-test natin ano. Kung meron kayong ganito, yung sa mga cable or sa mga ano, basta 12 volts siya. Ay dito. Tutusok niya lang dito. Kasi wala naman tong polarity ang motor, kasi nga reverse forward lang naman to no. So tusok muna natin tong red sa gitna. Then test natin. So ayun, hindi gumana. Okay. So ayan mga lods, at parang hindi gumagana yung motor niya. So check natin. Or testing muna natin pala para malaman natin, baka 24 volts yung motor nito ano, kasi malaki to. Baka 24 volts na motor nito. At tester muna natin tong ano, kung saan siya nakatap kanina, yung galing sa supply niya. Tester muna natin kung may kung ilang voltahe yung supply ano, para matrace natin. Baka 24 volts na to. Kasi ang laki. Balik muna natin yung board para makapag-test tayo. So yun, balik muna natin yung board natin na inayos. Kasi pag hindi yung gumagana, check natin yung carbon brush nya, baka pudpud na. Pwede mare-repair pa naman ano. Basta wag lang yung gear ang ano, matanggal yung ipin ng gear ano, or mag-crack yung gear. So wala na yun, hirap na tayo dun kasi pag gear na yung tama. Pwera na lang kung meron tayong mga ganito din na sira na okay pa yung gear, ay pwede natin palitan. So marami akong EBR dito na ano, gear yung ano, problema. Basag yung gear. So yan, balik natin na. So meron pa ako i-share sa inyo mamaya na no, tips yan. Kasi maraming sakit ang mga EBR eh. So meron ako i-share sa inyo na advice. Kung in case na repair nyo na dito, tapos okay yung motor, ay wala pa rin. So may i-ano natin sa inyo. So yan, lagyan muna natin ng wire na pan-testing. Bigat talaga. Ito, lagyan natin ng wire, easy cord. Ba't may wire ito ng ano, hindi kasama na wire. Uy, puro ano, dulot. Hindi ata na ipadala kasama yung ano, sa ano ata to, sa motor nila. Yata nila pinadala yung wire. No choice tayo nito.
iba din to. So hanap lang tayo ng sariling atin na ano, wire. So ayun mga lods, dito tayo maglalagay ng ano, to input na dito sa 150 to 260 ano, kasi yung input na 70 to 130 para sa mga ano lang yan, para sa mga 110. Light neutral. So yung kuryente namin dito 0 to 20 ano, so kahit baliktaran walang problema. Kasi pag na-plug mo naman to sa ano, di mo naman alam yung saan yung live ano. So ayan. Testing natin. So yan, tester natin kung ilang volt tayo yung output nito, kasi pag 12 volts to ay mapapa-open tayo sa motor. So 12 volts nga mga lods. So ayan, may kuryente yan, ingat lang. So 12 volts nga yung motor nito. Ayan ah. Ayan o, 12.4. So yung adapter naman natin, voltahe ng ating adapter ay para ano talaga, step by step, para wala nang tanong-tanong mga lods ano. So ayan, testa natin yung ating adapter. So binunot natin yung EBR. So ayan, 12. Ayan, may 12, 20, 24 tayo, 0.24. So, pag tinetesting natin ang motor ay hindi gumagana. So, ayan, wala talaga. So, wala. Kahit reverse. So, ayan, wala rin. So, ayan, tanggal tayo sa motor. So, ayan talaga yun. Kasi pag nilagay natin yun mga lods ang ano, tapos hindi nakaikot yung motor, ay masusunog lang ulit yung nilagay natin ng mga pyesa. So ayan, tanggal tayo sa ating motor. Ito, tanggalin muna natin yung voltage arm. So ayan, ayan, tanggal na. And then next na tanggalin is ito yung pinaka-motor niya. Ito na din yung gearbox niya mga lods ano. So yan talaga, ugaliin nyo talaga pag nagre-repair kayo, ugaliin nyo i-check yung motor para hindi masayang yung effort nyo. So ayan, ito lang yung motor nyo sa likod. So ito yung ano, need natin na ma-check. So sikwatin nyo lang dito mga lods ano. At ayan, dito sikwatin nyo lang, tatanggal lang po yung takip. Yun, para ma-check natin yung carbon brush niya kung buo pa. Kasi pag hindi na, hanap tayo na ibang motor na ganito ang size. Yung sa mga ano, marami naman ganito kalaki na motor, tanggalin lang natin yung carbon brush, ilipat natin dito. Dapat ingat lang din sa pagtanggal ano. So dapat tanggalin muna natin to, itong ano, pinaka wire nya, kasi hindi yan mabubulong pag walang ano, ang carbon brush nya mamaya. So tanggalin muna natin ulit itong plastic sa taas. At testing na lang natin dito kung may ano pala, test muna natin bago natin tanggalin kung may polarity pa yung motor. So meron pa naman ano, may polarity siya pero ang taas. So try natin ulit, baka ang wire lang may problem, para sure tayo. Check natin yung wire.
Para hindi tayo mapagod sa kakatanggal. Okay naman yung wire sa positive, wire sa negative, okay naman. Test natin ulit sa ating adapter. So baka nahihiya lang siya. So check natin ulit. So yun, umandar lang yata. Oh, nawawala na naman. May problem ata sa carbon brush to. Kapudpud na. Hindi pala nakita. Sorry. Yan. So umandar siya, saglit lang. Nawala na naman. Wag sana yung gear. So ayan, testing natin ulit. So wala talaga, nawala na naman kasi umandar kanina saglit. Check natin yung carbon brush nito. So yarn. Ayan. So ayun, wala nang carbon brush. Yan mga lods, oh. Ayan. Wala na siyang carbon brush. Wala na yung ano niya dito, oh. Sunog na. So try lang natin linisan. Baka madala pa sa linis. Baka makuha pa sa linis, ano. Sunog na. Yung ano, itim na itim talaga. Tanggalin natin yung black. Baka lang yung naglo-lost contact. Sana yung ating thinner. Ingat lang sa pag ano mga lods, ano, baka matanggal yung kanyang kumbaga mabend yung kanyang mga ipin. May nagtik sa atin. So linisan lang natin. Ano lang to. Itim talaga, oh. Tapos pag iikot na to, susubukan natin tignan dito sa gear niya kung buo pa yung mga gear. Baka mapagod lang tayo sa kaka-repair. Ay kalaunan pala ay wala, sira yung ano. So may ano naman to mga lods, tusukin nyo lang dito. Tumatawag sa atin, nangungulit. Mamaya na yan, nagbablog pa tayo. So napakasimple lang naman ang tanong. Mga customer natin nagtatanong. Hanap tayong panungkit, maliit. Sana yun. Ito na lang siguro sa ano. Para may balik, wag niyo itusok agad mga lods, ano, masira yung ano nyo. Mabend po yan sa loob. Kasi may parang may white pa kasi siya na lock, eh. So yun. Natin. Pause ko muna yung video para hindi masyado mahaba. So yun, balik na natin. Testing natin. Kasi natin maikot sana yung plies natin.
para may ano, tama yung dun sa loob. Yan, testing natin kung gagana. Pag hindi, open natin yung gearbox. Umikot naman ng tama yung gearbox, ano, parang wala namang problema yung gearbox, pero open pa rin para makita nyo kung paano tanggalin din. So yung adapter natin, so yun o, umikot. So reverse yan mga lods, ano. Then ano natin, forward. So yan, walang di maka forward. Ayun, naka forward pala. So yan o. So ayan, check natin yung ano nya, pinaka gearbox. Sana yung ano, maliit na screw. So okay naman, no? Check na lang natin. Kakunti na yung grasa. So ayan, tanggalin. Ito lang yung tanggalin yung mga loads, yung sa side. Huwag na yung sa gitna kasi sa ano yan siya. Anim na screw lang, maliliit. Iyon, no. So walang grasa-grasa mga lods. Tuyo na, konti lang kasi nilagay nila. So lagyan natin para hindi masyado mabigatan yung ano natin. So buo pa naman yung mga ngipin. Yung mga nire-repair ko dito mga lods ay itong ano, yung itong minsan itong sa ano na bungi na. So wala na tayong magawa doon. So ayan, lagyan natin. Para hindi masyado mabigat yung ano sa ating motor, ano. Ayan, lalagyan natin. Huwag naman masin masyadong marami. Ito yung tama lang din para sa gear. So ayan, iingay si kulot, ayaw matulog. So balik na natin yung gearbox nya, yung gear nya. Ito yung pinaka gear. So lagyan din natin to yung sa pinakagitna nya. So yun, balik na natin. So yan, lock natin ulit. So testing natin, testing muna natin ulit yung motor kung gagana. So ayan, oh, reverse. Yun. Ayan, balik na natin sa ano nya. Ihinang na natin ulit. So, suksisa nyo na, medyo mababa yung video natin, ano. Para detail talaga. At least alam, may idea na kayo kung paano i-repair mga lads, ano. Paano i-check ang motor, paano ayusin. May nabibili namang ano, yung parang carbon brush nya sa Shopee, marami naman. Kung wala kang mahanap na motor, wag lang talaga yung gear. Pag yung gear na talaga ang matamaan mga lods, wala na, babay. Pwede na lang maghanap ka sa junk shop ng mga same model, ano, same brand, ay pwede lang.
balik na natin yung ano niya, connection. Para hindi masayang yung pyesa pag testing nyo, pagka repair nyo, testing agad ay masisira po yung ano natin. Kapag okay lang sana kung buo lang ang motor, walang problema. Okay lang masunog kung may stock ka, tas kung ano pa, kung sakto lang yung binili mo, bibili ka pa ulit, double hassle na ano. So okay lang naman ata yung voltahe natin sa motor, yung sa ano, yung sa relay, kasi dahil sa resistor ano natin na 47 ohms lang inilagay natin. So testing natin para magkaalaman na kung gagana yung ano natin. May quick start naman yun, no? Check natin kung gumagana naman yung ano natin. So ano pa pala, try natin direkta. Hindi umiilaw to mga lods, oh. Walang ilaw dito. So ayan, delikado yung ano natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi iilaw dito ay sira yung IC. So although gumagana naman ang ating voltage arm, ano, ayan, gumagana naman siya, pero wala dito, walang display. So kahit ano na, short na natin yan, no? Walang output. So yan, dami parang sira nito. So dito na naman tayo, ulit na naman tayo sa ating trabaho. So ayusin lang natin. So wala siyang display na ilaw. Dito na naman tayo ulit. Dito na naman tayo. Check nga natin to. Check natin kung mag-iilaw tong dito. So plug natin ulit. So yun, umiilaw naman, no, kapag pinapower. Patay natin yung flash. Try natin ulit. Ayan, patay natin. Pero hindi umiilaw tong isa. So isang red. Yan, yung isang ano lang, sa motor lang, ano. So wala ito na wire, oh. Ito na wire, ito yung sa display. So ito na wire, ito yung sa display natin, yung sa indicator. So walang ilaw dito. So it means may tama to, itong LM324. So papalitan natin yan mga lods, kasi yung itong mga signal na to dito yung kumukuha. So yung ano natin, yung dito sa ating ni-repair na driver, yung itong mga TIP ay okay na, no. So wala nang problema. Dito tayo, papalitan natin to ng IC, itong LM324. Palitan natin, meron naman ata tayo yung ano, same number, ano. So pause ko muna yung video, tanggalin ko muna yung board. So yan, sa pagtanggal naman mga lods ng IC ay ano mo lang lahat. Hindi na kailangan ng soldering pump. Ihinang mo lang lahat ng pins, ano, pag short mo lang lahat ng lead. Kasi minsan kasi yung soldering pump, kapag pinipitik mo, nasisira yung ano, nagka-crack yung pinaka pins kung saan didikit yung ano, paa ng ating IC. Yan yung problem minsan sa pump, sumisipa naninipa. So ganyan lang, tatanggal din yan. Sa kabila na naman.
kabilang side. Ayun, kabila na naman hanggang sa mabunot. Huwag nyo pilitin mga lods ha, masira yung ano, masisira po yung pins ng inyong circuit board, masisira po. So yun, tanggal na yung isang kabilang side. Ayun, tanggal na. So yan o, init. So ito yung papalit natin. So meron tayong stock, same pa rin, LM324. So linisan lang natin yung board, tanggalin natin yung mga lead sa ano, lumikit sa butasan natin. Technique lang yan mga lods, ano, pagtanggal ng ano, kahit wala kang pump, matatanggal mo yan. Yan o. Wala tayong ano, yung parang ano no, yung parang ginagamit sa mga cellphone na ano. Magagamit din naman yun dito. Kasi minsan nawawala eh. Ang liit lang din kasi nun. Yung tagahigop ng ano no, yung lilipat sa kanya, yung mga lead. Technique lang yan. Ayan o. Huwag niyong tusukin mga lods ha. Baka paghila nyo tapos yung dulo ng inyong soldering iron ay may ano na, parang may kumbaga sumasabit na ano. So ayan o. O, diba? Tapos na. So tanim na natin. Pag wala kayong LM324, pwede lang yung ano, TL 087, 84, pwede lang yun. Medyo ano, bukaka tong bagong ano. Iyon o. Sabihin ng ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo pag wala yung ano, indicator. Ito yung papalitan nyo. Kahit naririnig nyo na okay yung ano, ano yung motor. Daming tinamaan nito. Grabe sigurong ano, high voltage or low voltage ba? Daming sinira. Yan, tapos na. Tingnan natin to. Yun o. Screw natin ulit. Yun. Isang ano natin, plastic nya. So yan, sana okay na to. Hindi tayo mapahiya sa inyo mga lods. Hindi tayo mapahiya. Tingnan natin ulit.
Yan, testing natin. So pag wala pa rin yan, check natin yung supply. Daming sinira ah. Umilaw naman doon sa front. And then ano ba to? Output. Yung so meron naman to 23. Kaya sa resistor natin to nilagay. Umilaw naman dito sa front. Pero hindi hindi nagki-click yung ating gumagana naman yung motor natin. Hindi nagki-click yung relay. So nag-delay naman dito. Ayun nag-under voltage. Try natin palitan yung resistor natin na nilagay kaya ng dahilan kaya hindi nagsusupply doon sa ating relay. So yun mga lods, subukan muna natin palitan tong 8550 S8550 yung dito sa sa nagti-trigger din sa relay ayan so meron tayo dito S8550. Try muna natin to. Pag hindi ay hindi muna ako nagpalit ng resistor. So, palitan muna natin ng 8550. Kasi may din to siya, may function din dito sa ating relay Testing muna natin ng ganito. Sana mag-click ang relay para tapos na tayo. Gutom na ako. So yan. Testing natin. So, wala pa rin mga lods. So yan, pipilitan natin palitan yung resistor. So check na muna natin tong yung kung may supply ba to. Pumapasok, yun ang problem pag walang supply pala. Check natin tong ito. Meron naman 29 12 yung isa wala meron 24. So try natin palitan yung resistor. Kaya yung resistor ang sanhi. So ayan, na check natin mga lods yung resistor, patay. Yung 47 ohms na ilagay natin kanina, sana yun. So ay pala siya na namatay. Siguro kanina kanung pagka hindi pati nakapagpalit ng IC, nasunog yung resistor natin. Itong So yan, nagpalit ako ng ibang 47 ohms kasi tinester ko walang reading. Hindi naman siya nasunog mga lods, talagang namatay siya. Langya. Ayan, 47 ohms pa rin yan. Ayan. Nategi sana ko nina itapon ko ata sa inis. So ayan.
At kasi nga nagtesting tayo, may sira pala yung IC. So ayun, kasi connected siya sa IC. Ayan oh. So supplied din papunta dito sa ating relay. So tsaka may connection papasok doon sa ating IC. So ayan, ibabrush lang natin to. So okay na to. So lang yang 47 ohms. Nategi pala. Di man lang tayo na-inform. Kasi tinester, duda ako kasi imposible naman ilang ohms lang yung diferensya. So yan. Balik natin. Testing ko pa pala. Pakita ko pa pala muna sa inyo, no? So testing natin. So naka-plug pa pala to. Delikado. Nagkawak-kawak tayo. So ayan o. Tignan nyo mga lods. Ayun, may ilaw na siya. And then ayun no. So yun lang. Okay na siya. So ibalik na natin sa niya para ma-voltage check natin yung output. So medyo mahaba yung video natin. Pasensya na kayo mga lods. At malaking tulong dito sa inyo kapag may i-repair kayong ganito na kumbaga kagaya nito daming sinira. At least kung papanoorin nyo talaga, so wag kayo mag fast forward mga lods, kasi pag mag fast forward kayo, yung iba nandun na sa ating video mga lods so nagtatanong pa rin sa akin kung ano daw yung ano ganyan. So siguro nasa isip ko siguro pinorward yung video, di pinanood lahat, kaya nangyayari magtatanong ka talaga. So panoorin nyo talaga mga lods, huwag kayo mag-skip para din naman sa inyo yan. Huwag kayo mag-forward. So, kagaya nito, alangan na magdirekta lang kayo magbunot-bunot. Panoorin nyo muna yung video natin kasi itong sa akin, actual kasi no. So di ko alam kung may problema pa, wala. So kagaya nito, nagka-problema yung So huwag kayo bunot ang bunot. Panoorin nyo muna yung video natin bago nyo igawa dyan sa inyo. Kumbaga step by step muna, panoorin muna, saka gagawin, saka mag-perform ng repair dyan sa So yan, ibalik na natin. Mag-voltage checks pa pala tayo, mag-voltage checks. Mag-voltage check. So yan, sa power natin, saka natin iharap, voltage check muna tayo para final. Ayun no. So ito, medyo mahabang video natin, at least may mapupulot kayong So ito yung output ng 110. So merong 110. Ayun no. Then yung output ng 220. So yun, meron din 223. So di na tayo mag-adjust nito kasi tama naman yung nilalabas yung So naka 220 plus na yung voltahe niya. So ayan, okay na siya. Natapos din tayo mga lods. So balik na natin sa niya. So ayan power. Tayo natin yung plus. Ayun. Ayun, normal work 220. So dapat may marinig talaga kayong mga lods kunyari papatay natin, dapat may marinig talaga yung tunog ng servo nya. So yan, gawin natin, diba? So yan, ayun no. So titest na lang natin to ngayon, itong long nya na yung delay nya no. Titest na lang natin to, at least okay na siya, nag-functional na yung naputol yung video natin, na lobat yung cellphone. So ayan, di ko napansin. So ayan, at na-test na din natin yung delay, okay na. So ayan, mukhang done naman na tayo mga lods So parang si Luxgen ata at saka si Hosone isang pagawaan lang So, pang thumbnail natin. So ayan,
So yan, at yung gusto magpapa-shoutout dyan ay comment lamang sa baba ng ating video mga lods, ano. At huwag kalimutang i-like ang ating video mga lods kung ito yung nagustuhan. At kung nakatulong man ito sa inyo ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating muting channel para marami pa kayong mga video na abangan sa ating mga repair na halos araw-araw nating ginagawa, no. So ayan. At maraming thank you sa walang sawang suporta dyan sa ating mga bagong subscriber at sa aking mga suki. So ayan. So yeah, thank you mga lods, ano, and God bless sa ating lahat mga lods. At ito, thanks for watching ulit at bye bye mga lods.